Sa wakas, natuloy din. Yung palagi namin pinag-uusapan, palaging pinagtatalunan kung kailan ba matutuloy yung rides na to. Hindi kami kumpleto, pero tinuloy pa rin namin yung biyahe na to. Dito, chinecheck na namin yung mga motor namin isa-isa para iwas aberya tayo sa biyahe. Nagpakasulin na rin kami ng full tank para dire-diretso lang ang ating biyahe. Sa kulang-kulang 2 oras pagbiyahe namin, ramdam na namin yung lamig at pangangatal ng mga tuhod. Napagkasunduan namin na tumigil muna dito sa 7-Eleven sa may Ano PAMI. nangyari sa motor mo? Bingkong! Bingkong? Bingkong ang mags? Pwede to. Nag-aantay lang kaming lumayanag ng konti. Kasi medyo madilim pa yung pagpasok ng Impanta kaya... Guys, bili ko na tayo ng life hacks na kape. Alam ba dyan, pre? Ay, kuha mo nga ito na siya. Kuha lang ako makakain ko. Isa ko na sente. Isa ko na. Tiga lang guys Wala pa tayong umagahan eh. Hindi pa lang umagahan natin. Dito na lang tayo kakain ng kanin. Ayan, alam nyo ba si ate nagpapalak sa 7-Eleven, no? Ice coffee yarn. Ito na lang muna ilalaman natin sa tiyan natin. Masama rin kasi sobrang busog sa biyahe. Aantukin ka talaga. Lalo na umuulan pa. At dito nagkaya agad ang mga tropa na sumibat na. Kasi unti-unti na sumisikat yung araw. Tansya namin na sakto lang yung pag-alis namin para masilayan natin ang mga magandang kabundukan sa Real Quezon at sa Infanta Quezon. At sa mga oras na to, nagdodoble ingat talaga kami lahat dahil sa mga sira-sirang daan na hindi mo masyado masisilayan. Yung takbong minaghihintay pa uwi kasi makakarating din naman tayo. At may mga mini falls pa tayo na nakita sa mga tabing daan. Guys, tumigil muna kami dito kasi hingihin na lahat. So nakita kami dito ng mini falls. Fresh water yarn. At dito pinagbigyan na tayo na hindi umulan para masilayan natin ang kagandahan ng kabundukan. At sa ilang oras pang biyahe, narating namin ang arko ng Infanta. Pero hindi ito yung arko na pinupuntahan at dinadagsa ng mga motorista. Lokal na lokal, oh. At nagpatuloy na kami sa biyahe para rin pupuntahan natin ang isa sa pinakasikat na ilog dito sa Infanta Quezon. Yun ay ang Agus River. Guys, masok na tayo ng Agus River. Ayun na, Agus River, oh. Ano tayo? At medyo nalungkot kami kasi sa first time na pagpunta namin dito, hindi kami sumakto na malinis at kalmado ang ilog ng Agus River. Kaya nakapag-desisyon kami na humanap na ibang spot, yung safe paliguan at yung may maayos tayong pagpapahingahan. At sa ilang minuto namin pagbiyahe, dito kami dinala ng aming mga motorsiklo sa isang sikat na resort na hindi pinapalampas ng mga nabiyahe na katulad natin. Ito ang Hidden Paradise dito sa Infanta. Buti, kumuha ka. Dito na kami, oh. Di nadali ni Pedro, oh. Ano lulutuin? Ganito ako niyang huling. Solid dito, solid. Chocolate na yung kulay, oh. Sigaling, guys. At nakwento rin sa amin ng
staff ng resort na kapag medyo malakas daw talaga yung ulan dito, nagkukulay tsokolate yung kulay ng tubig. Pero pag gumandagan na naman daw yung panahon, bumabalik sa normal na kulay. Nagmumula kasi sa ilog ang mga tubig na dumadali dito. At hindi na nga siya nakapagpigil. Tumalo na siya kahit madumi pa yung tubig. At ito namang iba, at naiga na sila sa mga hammock nila para habang nag-aantay sa mga pagkain niluluto, makapagpahinga sila. At habang nagpapahinga sila, kinuha ko na rin itong pinaluto natin na kanin. 2 kilo to kasi sigurado kulang sa atin yung 1 kilo. Sinabay ko na rin itong hotdog na pinaluto natin. At habang nag-iihaw kami ng manok na dala, sinabay na rin namin ng pagkakape para naman di tayo ganun lamigin. Bilang lang kasi talaga yung manok na dala namin, kaya nakabantay ang bawat isa sa amin. At ito naman, hindi na nakapagpigil. Tumalon ulit. Minsan lang daw kasi siya makatikim ng tubig. Ayoko dyan, ayoko yan. Hilaw, ayoko dyan. Pare! Isang belo, wala pa! At ito yung mga oras na nakapagpahinga na sila lahat. Pero ayaw nila bumangon para sumama sa akin sa pagligo. Kaya gumawa ako ng paraan para maligo din sila. Alam ko naman na hindi sila magagalit sa akin. Kasi sa samahan namin, normal na yung ganito. Walang asaran, walang pikunan. Kaya wala na rin silang nagawa kundi sumama sa akin at maligo. At dahil tumigil na rin ang malakas na ulan, bumalik na rin yung dating kulay ng tubig na masisiguro natin na malinis na at walang halong putik. Kaya mas na-appreciate natin ang kagandahan ng Hidden Paradise dito sa Infanta, Quezon. Yan guys, pauwi na kami. Bali, hindi namin alam kung didiretso pa kami Tagaytay o kaya sa Tanay. Tagaytay tayo. Tagaytay daw. Pero bahala na. Tingnan lang natin kung saan pa tayo makakapunta. Kasi minsan lang naman mangyari to. Hindi, okay lang yun. Minsan lang tayo lumabas eh. Diba? Let's go guys, let's go! Salamat, Hidden Paradise Resort, sa bagong memories na nagawa namin. Babalikan ka ulit namin sa susunod. At sa mga oras na to, bigla na lang kaming gumilid dahil naman nga kami sa ganda ng kalikasan at sa mga fog na bumabalot sa kapaligiran. Tingnan mo naman, para ka na sa Baguio o parang wala ka sa Pilipinas. Kaya wala kami ibang ginawa kundi kumuha ng mga litrato para maging memories ng bawat isa. Nababaunin namin hanggang sa pagtanda. Bale wala yung lamig. Sobrang ganda ng kapaligiran. At dito na rin pala tayo inabot ng dilim sa pagitan ng Pililla Rizal at ng Tanay Rizal. Bali dito na kami magkakapunan. Bakit nga ba napakasarap ng sinigang pag ganitong tag-ulan? At pagkatapos nga namin kumain, agaran din agad kaming bumiyahe. Dahil
dahil medyo malayo pa ang ating biyabiyahin. Sa part na to, andito pa lang tayo sa makalampas ng Pakil. At makalipas ang ilang oras sa biyahe, sinalubong na naman tayo ng napakalakas na ulan. Nang bigla na lang. Paano guys? Uuwi na ako. Isod na lang ulit.